Naisahan na naman sila ng master tactician at master chess player. Panalo na naman si former President Duterte. Ang kaso ni Castro laban kay former President Duterte ay na-dismiss. So, ayon niya dito, nung January 9 pa na-dismiss yung kaso at dahil ito sa insufficient evidence ng death threat. Alam nyo kasi, si former President Duterte, abogado yan, prosecutor yan. Bago yan magbitiw ng salita, alam niya yung consequence ng kanyang action. And it was not a direct threat towards Castro. So, paano yan? Castro, better luck next time, di ba? Naman kasi, ang inaano niya naman, yung mga rebuilding grupo. Masyado naman, nag-react ka naman agad, di ba? So, sayang yung effort, no? And I know, itong mga kaso-kaso ng ICC, alam kong mananaig pa rin ang katotohanan at si former President Duterte ay muli namang magtatagumpay because he was just defending the innocent. That war on drug, para yan sa taong bayan. Para yan sa mga inosenteng nabibiktima ng mga drug addict. And if this ICC comes, pagkat matuloy man yung mga kasuhan na yan, ng mga hearing na yan, I know truth will prevail and justice will prevail. Former President Duterte will once again be triumphant. And the master technician and the master chess player will always win. Kayo nakita ko kayo gumawa ng kalukuhan at droga. Patayin ko talaga kayo. Alam nyo, anong maganda dito sa mga Duterte supporters? Even though hindi kami magkakilala, pero kapag nagkita kami in person, akala mo ang tagal na namin magkakilala, parang dami na naming alam sa isa't isa. And, yung comfortable ka makipag-usap and you have almost the same ideas, the same sentiments, And I would agree, dito sa sinabi ni Daryl Yap, ni Director Daryl Yap, na one reason why we voted for PBBM is continuity. The other one, even though I'm not vocally saying this, is para maprotektahan si former President Duterte. Kasi alam naman natin na nung president pa siya, gustong-gusto na nilang makulong si FPRRD. But he has immunity. So, I know for sure na after his office, lahat ng nasagasaan niya na mga oligarch at mga big time na mga syndicate and drug lord ay talagang gagawa sila ng paraan para makabawi kay FPRRD. On top of my head, hindi ko sinasabing totoo to, pero ito yung nasa isip ko. Siguro one thing na naging usapan ni BBM at ni Sara Duterte before the campaign, ni VP Sara Duterte and PBBM, before the campaign, ang sa akin lang nasa utak ko, is baka ang isa sa napagkasunduan nila is ito ngang ICC na hindi, sige, papayag ako maging vice presidente mo, pero wag mong hahayaan na manghimasok yung ICC sa Pilipinas at pagkaisahan si former President Duterte. Yan naman yung nasa isip ko. And of course, itong sa issue ng mga leftist, kasi ini-insist niya na ito during campaign na wag makipag-peace talk at talagang if there's a way to eradicate insurgency by amplifying the programs of NTF-ELCAC and yung total na operations against the leftist group. So, ito ang mga malamang naging kondisyon ni VP Sara at pumayag siyang maging Vice President. And of course, continuity of FPRRD's legacy. So, yan lang naman ay sa akin. So, hindi ko sinasabing yan ang nangyari, pero sa tingin ko, ay yun yung mga conditions ni VP Sara. Bakit hindi siya tumakbong presidente at bakit siya pumayag na tumakbong vice presidente ni PBBM. So, I think that if in case, na if this is really the promises and the conditions and the president will fail to
fulfill kung ano man yung napagkasunduan nila, this would really be the end of Uniteam. And meron pang chance na hindi matuloy ito. And I am hoping na sana, no, wag mangyari. Kasi aside sa magkakaroon ng hidwaan sa Marcos and Duterte, magkakagulo sa Pilipinas. Alam nyo, I was so sure and I was so confident, no, na si BBM ay hindi niya pababayaan si FPRRD at hindi niya hahayaan yung ICC nung before election. Kasi I was saying na kung hindi naman kay former President Duterte, hindi magkakaroon ng comeback ang mga Marcos at hindi maililibing si former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. And this paved a way for the Marcoses to go back to Malacanang. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Alberto Legislador, hindi na ako magtataka kung bakit naging guilty yan si Castro sa kidnapping at child trafficking. Nagpiyansa lang kasi bailable ang crime indicted sa nagawa niya kaya nagtatago ngayon sa likod ng ACT Party List. Pahayag naman ni Esri Coda, if the ruling favors them, they will say that the justice system is working. If it's otherwise, they will say that an intervention to the case or the justice system has failed them. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rudy MNL, ito yung lawmaker na hindi alam ang batas. Kaya ibinasura ang complaint, super emotional si Castro ngayon. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.